Hindi nga mapatigil sa pag-iyak itong si Amara dahil hindi niya nga nakilala yung daddy niya. Nahitan ko nga ito at ginupitan din. Naku po, patay. Nagkaroon pa ako ng problema. Another day, another content na naman today. Kagising nga namin ng umaga ay agad ko nga niligpit tong aming hinigaan. Para nga kako mabawasan naman yung mga kalat dyan. Grabe naman talaga mga kapatid, kapag hindi mo niligpit to, makikita mo yan maya-maya iwa-iwara. Pero ganun pa man mga kapatid, okay nga lang. Sa isip-isip ko nga at least nabawasan yung mga kalat dyan. O ayan, nag-rhyme na naman. Habang nagliligpit nga ako dito mga kapatid, ayan nga si Amara. Talaga namang busy din. Hindi ko nga alam kung nagliligpit din siya dyan o nanggugulo lang. Nangihingi na nga rin ako ng tulong sa kanya dyan. Sabi ko nga help, pero ayun nga, dead ma lang. Pero okay nga lang mga kapatid na nandyan nga din siya sa loob. Kasama ko, at least nakikita ko at nasusubaybayan ko. Kitang-kita naman kung paano niya iniimis yung mga laruan niya. Ay binubuhos pala. Iniisa-isa niya pa yan dyan mga kapatid. Ako naman ito, si Ligpit. Mga punto nga to mga kapatid, minamadali ko na nga ang paglinis dyan dahil lilinisin ko pa nga yung sa labas. Dahil nag-chat nga sa amin ng aming mga college friend at sabi nila ibibisitahin nga daw nila kami. Dahil napapanood nga din daw nila yung mga video namin at mga vlog namin, kaya naisip nga daw nila na puntahan kami para makita nga daw nila kung ano mga pinagkakaabalahan namin. Talaga naman mga kapatid, itong mga kaibigan namin na to, napakadami ng event ng buhay namin na hindi sila nakapunta. Pero okay nga lang yan mga kapatid kasi ganun talaga ang bawat isa ay may mga pinagkakaabalahan at may mga kanya-kanyang pinagkakabisihan. Ito na nga mga kapatid, bago pa nga ang moment ng pagpunta nila, talaga namang hinamon kami ng mga to. At ito nga yung chat nila sa amin. Ayan, at nangangansyaw nga ang mga bata sa GC. Sabi nga kasi nila dyan mga kapatid, pupunta nga daw sila. Pero ang sabi ko nga, narinig ko na nga ang mga drawing na yan. Pero ito nga isang kaibigan ko, hinamon pa nga kami na kapag nga daw natuloy sila, mag-ahit nga daw ng balbas yung asawa ko. Kung na nga napakita sa inyo yung pagsundo ko sa kanila sa mga puntungang to, ito na nga at nakarating sila dito sa amin. Tutuwa nga lang ako sa vibe na dala ng mga to. Wala sa mga kapitbahay ko, nagkismoso dyan, nagbago kayo. Hello mga kabibi! Welcome to my vlog! So ayun nga mga kapatid, ang drawing ay nakulayan na. Tuwa nga ako dyan mga kapatid kasi kahit nga nag-uumpisa pa lang tayo, talaga naman iba yung suporta na nakukuha natin. Kaya naman shoutout sa inyo mga aliboy boy, nga ang mga boy tarima. Kaya nga salamat sa inyong pagpunta. Pre naman at hindi nila palalampasin ang pagtikim dito sa aming mga kape, kaya salamat sa suporta. Talaga naman mula noon hanggang ngayon, makita ko pa nga lang ang bunbunan ng mga yan, talaga namang tuwang-tuwa na ako. Nga mga konting kwentuhan nga lang, throwback, yun yung mga nangyari sa amin. Tapos ayun nga, nagpa-picture nga lang din yan sila sa amin. Akala mo naman talaga. Pero masayang-masaya nga ako mga kapatid kasi nga nag-abala pa yan sila para pumunta dito. Kaya nga maraming salamat sa mga pare kong pogi. So yun na nga mga kapatid, bago pa nga magkalimutan dun sa pinag-usapang pustahan, ito na nga yung kinabukasan. Sabi ko nga dyan sa asawa ko, sorry love, kailangan nating tuparin ang pinag-usapan. Di ayaw naman nating masabihan ng wala tayong isang salita. Di aahitin ko na nga ang iyong balbas. Sabi ko nga sa kanya dyan, wag ka tumingin ng ganyan at ako ang kinakabahan. Sabi niya nga rin sa akin dyan, idamay ko na nga rin daw yung buhok niya. Sabi ko nga kung sure nga siya, di wag na nga kami magpatumpit-tumpit pa, umpisahan na nga namin. Doble talaga ang kaba ko dyan mga kapatid dahil wala nga akong experience sa paggugupit ng buhok ng mga lalaki. Sabi niya nga sa akin dyan mga kapatid, may tiwala nga daw siya sa akin. Kayang-kaya ko nga daw yun mga kapatid, o di lalo kong kinabahan. Ang ginugupitan ko nga siya dyan mga kapatid, sabi ko sa kanya, loves, ano't ano man ang kalalabasan nito. Lagi mong tatandaan na ano man na maging itsura mo, ikaw pa rin ang pogi sa paningin ko. Pagod naman siya mga kapatid, kahit nga daw makalbo siya dyan, wala nga daw siyang pakialam. Next month ay tutubo pa naman daw. Bakit na ang nga ng paggugupit ko mga kapatid, sabi ko nga sa kanya, tama ba tong desisyon ko? Ang biglang sabi ko, unahin ko na nga muna yung balbas mo, para nga pagka nagkamali ako dito, pumunta ka na lang sa barbero mo. Dahil sabi niya nga sa akin dyan, may tiwala nga daw siya sa akin. Kaya ayan mga kapatid, tinuloy ko na nga. Inahitan ko na nga siya, tapos nga ginupitan ko na nga rin. Sabi ko nga sa kanya dyan mga kapatid, hindi nga rin madali tong ginagawa ko. Mga kapatid, kung titingnan lang talaga natin yung mga barbero o yung mga naggugupit sa parlor, talagang akala mo madali. Pero ang totoo hindi. Pero syempre nga siguro ako nga lang yun kasi nga wala naman akong experience dito. Pero dahil nga pinapalakas ng asawa ko yung loob ko at malaki yung tiwala niya sa akin, sabi ko nga go na nga ako dyan. Masyado nga pinapalakas nitong asawa ko yung loob ko kaya itinuloy ko na nga rin mga kapatid. Kita naman sa mukha ko mga kapatid, talaga namang kinakabahan ako dyan. Tapos yung pawis ko nang lalamig na. Bay syempre tutok na tutok nga ako dyan dahil ayoko naman ang kahinatnan nitong pinaggagawa ko kalbo. Kahit naman ako dyan mga kapatid at miyak-miyak ko nga rin siya tinatanong kung okay na ba yan, pwede na ba yan. Nakatuwa nga mga kapatid dahil ito nga yung gamit ko dyan, yung lumang suklay ni Amara. Nga yung available na gunting nga namin dyan yung gunting nga sa papel. Tawa nga rin ako sa asawa ko dyan mga kapatid dahil sabi niya nga sa akin, para na nga daw siyang nakakatulog, ganun nga daw yung nararamdaman niya pag nagpapagupit nga daw siya. Ay kang bata ka. At tapos na nga rin kami dito mga kapatid, sabi nga ng asawa ko okay na nga daw yan. Tapos na nga rin yan mga kapatid, naligo na nga rin kami sabay ni Amara. So syempre naligo na nga rin yan si daddy pagtapos naming maligo. Bandang hapon na nga ito mga kapatid nung magising nga si Amara. Grabe mga kapatid, hindi namin siya mapatahan sa kanyang pagkakaiyak. Nahanap niya nga yung tatay niya at hindi niya kasi nakikilala sa pagkakagupit nito. Kaya naman pala mga kapatid, pagkagising niyan, ititig na titig siya sa tatay niya, talaga namang kinikilala. Tawang-tawa nga ako sa reaksyon ng asawa ko mga kapatid kasi nagkaroon pa siya ng problema. Si daddy nga niyon, nagpagupit lang. Naman mga kapatid, dali-dali nga kami pumunta sa bahay ng aking mga biyanan. Ayaw na nga tumigil sa kakaiyak yan si Amara at hanapin nga daw namin ang kanyang daddy. Panay nga ang turunan mga kapatid sa picture ng daddy niya at hanapin nga daw namin siya. Pero ayan nga, pagpunta nga namin sa bahay ng aming biyanan, talaga naman nilambing-lambing siya ni daddy niya. At nakilala niya nga lang yata yan ang kinanta nila yung paborito nilang kanta. When it gets warm, wait, see, but my body's out of me. Kulabi in summer.
Ababababam. The cold are both so intense. Put them together. It just makes sense. Rakata. Winter's a good time to stay in the cold. Pagkatapos nga mga kapatid, lumabas nga lang kami para nga kumain kami ng lugaw. Tapos ayan nga, mukhang nakikilala niya na nga yung daddy niya at ang sweet-sweet na nga ng dalawang yan. At ayun, ayaw na nga ulit nilang maghiwalay mga kapatid. Akala mo naman talaga. Ito nga yung gusto namin kainin ngayon mga kapatid, kaya nga humanap kami ng lugaw na makakain. Ito na nga din yung dinner namin mga kapatid. Tapos ayun nga, dito na nga ulit kami dumiretso sa bahay ng aking mga biyanan pagka uwi. Kanina nga iyak na iyak mga kapatid, ngayon naman ayaw niyang pakawalan yung daddy niya. Kada umuupo nga mga kapatid, ayaw niyang pumayag at kinukuha niya yung kamay. Para nga dalawa silang sumayaw. Ay talaga naman. So ayun nga lang mga kapatid ang nangyari sa amin maghapon. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.